Kabanata 6596-6600. Bahagyang huminto si Harvey York, pagkatapos ay tumingin kay Johanna Tagle ng may interes, at sinabing, "Maaari ko bang maunawaan at tinuturuan mo ako kung paano gumawa ng isang bagay?" Umiling si Johanna Tagle at sinabing, "Don't you dare." Kinatawan ng York, "Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Ang Great H Country Martial Alliance ay higit na pinahahalagahan ang lakas. Ngunit kung minsan, ang pag-asa lamang sa lakas ay maaaring hindi ganap na durugan ang lahat ng mga kalaban. Kung tutuusin, ang Django ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay. Sa maraming pagkakataon, ito ay tungkol sa paraan ng mga tao sa mundo." Nang marinig ito, ngumiti si Harvey York at nagsabi, "Huwag kang mag-alala, hindi ako bagong dating, syempre naiintindihan ko ang katotohanan ito. Ang ilang mga tao, kailangan mong bigyang pansin ang mundo kasama siya. Ngunit ang ilang mga tao, kailangan mong labanan at patayin sila. Anong gagawin ko? Madalas hindi sa sarili ko nakadepende, kundi sa kabilang partido." "Tama ka." Tumango si Johanna Tagle at sinabing, "Nagkamali ako. Batay sa lakas at kakayahan ng York para sa iyo, ang bagay na ito ay dapat na malutas ng madali." Tumango si Harvey York, ngunit walang sinabi. Mabait din si Johanna Tagle. Ngunit mula sa pananaw ni Harvey York, sa mentalidad ni Johanna Tagle, natatakot ako na sa kalaunan ay makaranas siya ng matinding pagkalugi sa hinaharap. Kinatawan ng York, Enforcer Johanna. Sa oras na ito, nang makitang lumitaw sina Harvey York at Johanna Tagle, ilang alagad na nagpapatupad ng batas mula sa Martial Alliance of Great Country H ang dumating at magalang na iniulat ang bagay. Kalahating oras lang ang nakalipas, Wei Sigil, Honorary Elder ng Alliance Island Country Chinese Martial Arts, bumalik kapag katapos kumain. Sa tabi niya, may iba pang opisyal ng Yanjing, mga importanteng tao. Palasyo ng Dragon. Pagtingin sa ugali nila, dapat kanina pa sila sabay kumain. Naghihintay sila sa Martial Alliance Performance Hall ngayon. Galit na galit si Kuya Welsigi nang makita niyang hindi muna siya hinintay ni Representative York, ngunit hayaan siyang umupo doon ng kalahating oras. Gayun din, ang taong iyon mula sa Dragon Palace ay tila hindi nasisiyahan, na sinasabi na ang mga kabataan ngayon ay walang paggalang sa kanilang mga nakatatanda, sila ay bata pa at may kakayahan, at sa tingin nila sila ay mahusay. Nang marinig ang sinabi nitong alagad na tagapagpatupad ng batas, bahagyang kumunot ang noo ni Johanna Tagle, tumingin kay Harvey York pagkaraan ng ilang sandali, at sinabing, "Representative York, dapat mong malaman. Ang Dragon Palace ay isa sa 4 na haligi ng Great Country H, isang departamento na dalubhasa sa mga operasyon sa ibang bansa. Ang mga tao sa Dragon Palace ay nasa ibang bansa, at madalas silang nakakakuha ng tulong at tulong mula sa ilang mga Chinese sa ibang bansa, at kahit na marami silang nabubuo offline. Ngayon tila ang Island Country China Martial Arts Alliance ay dapat na malapit na nauugnay sa Dragon Palace. Ngayong nandito na ang Dragon Palace, karamihan sa mga taong pumupunta rito ay mga kinatawan ng pinuno ng Yanjing Dragon Palace. Kung gayon, maaaring medyo mahirap ang Hongmen Banquet ngayon." Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, mahinang sinabi ni Harvey York, "Para sa akin, hindi mahalaga kung ito ay Dragon Prison o Dragon Palace. Ako, si Harvey York, ay nakatayong matayog at tuwid. Ako ay karapat-dapat sa langit sa itaas, karapat-dapat sa lupa sa ibaba, at higit na karapat-dapat sa malaking bansa H sa gitna. Takot pa ba ako sa kanila? Ang mga taong ito ay talagang nangangahas na umasa sa kanilang mga magulang sa harap ko, kaya humihingi ako ng paumanhin. Huwag mo akong sisihin sa pagsampal, pauwiin mo na lang sila sa bahay ni Lola." Pagkatapos ng mga salita, pumasok si Harvey York sa performance hall habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay nagkagulo. Hindi nagtagal, namuhunan si Harvey York sa isang bagong sofa ng Hainan Wangwali, at ilang mga coffee table ang nawasak 4 characters. Bahagyang ipinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata, at tumingin sa gitna ng bulwagan. Nakita ko ang 2 matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit na may maayos na sukle na buhok na nakaupo. Isang matangkad at payat na lalaki, nakasuot ng monocle glass, na may western aristokratikong poster. Ang isa ay may bigot at walang masyadong kulubot sa kanyang mukha,
ngunit ang mga spot ng edad ay nagpapakita na siya ay hindi bata. At sa likod nila, higit sa 100 lalaki at babae ang makikita. Ang mga lalaki at babae na ito ay nakasuot ng high-end na marangyang damit, at sila ay may aura ng mga bumalik. Tila mababa ang tingin nila sa lahat ng nasa field. Malinaw, para sa mga taong nakasanayan ng makita ang makulay na mundong ito, minamaliit lamang nila si Wolsing, na may kalmadong ugali sa loob ng libu-libong taon. Sa mga taong ito, ang isa na may pinakamahamak na ekspresyon ay isang babaeng halatang magkahalong lahi. Siya ay may oriental na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay dilaw. Kapag may nakita siyang mabahong mukha na nakatingin sa basura, gayunpaman, sa kanyang hitsura at ugali, para sa ilang mga lalaki na may espesyal na libangan, siya ang ganap na reyna. Hindi na kailangan ng masyadong pagpapakilala, nahulaan na ni Harvey York na ang matandang may kaunting western aristokratikong ugali at nakasuot ng monocle ay si Wei Sigi, ang honorary elder ng Island Country Chinese Martial Arts Alliance. At ang isa ay dapat na isang malaking dagok sa Wolsing Dragon Palace. Nang makita ang taong ito, tila nagulat si Johanna Tagle, at pagkatapos ay bumulong. Representative York, isa ito sa mga deacon ng Dragon Palace. Wolsing, Han Wenxiang. Medyo mataas ang status niya sa Wolsing Dragon Palace. Ilang beses daw siyang nagkamali. Kung hindi, matagal na siyang branch head ng Wolsing Dragon Palace. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Harvey York, na nagpapahayag na alam niya. Bastard, sino na naman ang sumisigaw sa likod ng matanda? Hindi mo ba alam, galit ang matanda sa mga junior na pinakaayaw sa likod ko sa buhay na ito? Nang marinig na may nagsasalita sa pintuan, ibinuko ni Han Wenxiang ang kanyang bibig na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Malinaw, ang isang malupit at magagalitin na tao ay walang saysay sa trabaho. Ang matandang ito ay ang deacon ng Dragon Palace. Mula sa nangungunang 5 angkan hanggang sa nangungunang 10 pamilya, walang nang-ahas na hilingin sa matandang ito na hintayin sila. Isa lamang itong kinatawan ng Great Country Martial Alliance. Talagang hindi ito sumusunod sa anumang mga patakaran, at hindi naiintindihan kung paano igalang ang matanda at mahalin ang kabataan. Sinabi mo ba sa kanya na nandito ang matanda? How dare he not rush back to see her as soon as possible? Malungkot na ngumiti si Wei Sigi, na nakasuot ng monocle, at sinabing, Kuya Han, parang hindi lang ako ang nawala ng mukha. Hindi ka rin binibigyan ng mukha. Kung tatanungin mo ako, ang sinabi mo sa simula ay ganap na walang kabuluhan. Para sa maliit na bastard na ito na wala ang lahat ng kanyang buhok, ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay ipaalam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng maging matangkad at mataba. Habang nagsasalita, binasag ni Wei Sigi ang minanang bafang cup sa kanyang kamay gamit ang snap sa mga piraso. Hindi sila nagbibigay ng mukha, kaya mayroong isang tasa. Nang makita ang galaw ni Wei Sigi, ang mga kabataang lalaki at babae sa likod niya ay nagpakita ng paghanga. Napakabata ni Elder Wei Sigi. Huwag ka na magsabi ng iba. Ang gayong lakas at tapang ay hindi maaaring taglayin ng mga ordinaryong tao. Si Harvey York, na ghostwriter ng Martial Alliance of Great Country H, ay maaaring lumuhad sa unang pagkakataon na makita niya si Elder Wei Sigi. Ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ang Bafangge Kiln Cup, sa isang Sobi-style auction, ito ay nagkakahalaga ng 70 milyong yuan. Rounded up, ito ay katumbas ng 100 milyon. Tandaan mong magbayad mamaya. Humakbang pasulong si Harvey York habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at walang pakialam na nagsalita. Fuck. Presumptuous. Nang marinig ang sinabi ni Harvey York, bahagyang natigilan ang mga manunood. Sa sumunod na sandali ay natauhan ang mabahong mukha na halo-halong babae, itinaas niya ang kanyang balingkinitang kanang kamay, tinuro si Harvey York at nagsalita. Kilala mo ba kung sino ang nasa harapan mo? How dare you talk to Elder Wei Sigi ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Sa oras na ito, ang iba ay tumingin din kay Harvey York at Johanna Tagle na may malungkot na mukha. Yung expression na yun, if I could kill, Harvey York and Johanna Tagle would have killed many times. Lisa Chen, ilang beses ko nang sinabi yan. Ang iyong mga ninuno ay mula rin sa Great Country Age, na nagmana ng dugo ng 5,000 taon ng sibilisasyon. Kahit may makasalubong kang pusa o aso sa gilid ng kalsada, dapat maging magalang ka, understand? Si Han Wenxiang ay tumitig kay Harvey York sa oras na ito,
at mabilis na nakilala ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Obviously, bago pumunta dito, dapat nakuha niya ang impormasyon ni Harvey York. Tsaka hindi naman pusa o aso ang kaharap mo. Ito ang pagmamalaki ng no. First ng henerasyon ng Nation Marshall Alliance. Malaking H. Harvey York, ang kinatawan ng Great H Country Marshall Alliance na nakatayo sa itaas ng 10,000 tao. You are a returnee, kaya hinahamon mo si Representative York ng ganito. Sa utos ni Representative York, natatakot ako na darating ang daan-daan o libu-libong mga alagad ng Marshall Alliance para patayin ka. Magtanong ka lang kung natatakot ka. Sa sandaling ito, tila gustong turuan ng leksyon ni Han Wenxiang si Lisa Chen. Ngunit mayroong isang maliit na yin at yang sa kanyang mga salita, at mayroong isang maliit na ngiti na hindi isang ngiti. Sa tono na tila magalang at magalang, wala man lang respeto. Malinaw na hindi masyadong inisip ni Han Wenxiang si Harvey York, ang kinatawan ng Marshall Alliance ng Great H Country. Nang ituro ni Han Wenxiang ang pagkakakilanlan ni Harvey York, ang magkahalong lahi na kagandahan na si Lisa Chen at iba pang mga kabataang lalaki at babae ay lahat ay tumingin kay Harvey York na may medyo kritikal na mga mata. Maging si Wei Sigil, na nakasuot ng monocle, ay pinaikit ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Malinaw, bago pumunta dito, karamihan sa mga taong ito ay kaunti lang ang alam tungkol sa mga magagandang tagumpay ni Harvey York. Kahit mababaw lang ang pagkakaintindi nila, naiintindihan din nila na talagang hindi madaling pakitunguhan si Harvey York. Ngunit matapos makita ang totoong tao, lahat sila ay medyo nadismaya. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang ketulusan, mga kinatawan ng Marshall Alliance. Ang sarili ng Great Country H ay dapat na pambihira. Kahit na wala silang ganoong uri ng dominanteng hangin, dapat silang magkaroon ng kaunting malamig na hangin, di ba? Ngunit ano ang sinabi ni Harvey York? Hindi masasabing ordinaryo, ngunit masasabing ordinaryo. Sa Harvey York, hindi nila makita ang mga kwalipikasyon na dapat taglayin ng mga matataas na tao. Kahit si Lisa Chen ay inihambing si Harvey York sa mga tagapagmana ng mga konsorsyum sa Estados Unidos, at nalaman na si Harvey York parang hindi man lang kwalipikadong magdala ng sapatos para sa kanila. Hindi ko talaga maintindihan kung paano naging kinatawan ng Great H Country Marshall Alliance ang taong iyon. Masasabi lang na walang tigre sa kabundukan, at hari rin ang mga unggoy. Pagkatapos noon, nagkatinginan si Lisa Chen at ang iba pa, at nagkasundo ang lahat. Malinaw, para sa mga taong tulad ni Harvey York, kung gusto nilang sampelan siya sa mukha, maaari nilang kuskusin siya sa lupa sa ilang minuto. Deacon Han, turuan mo ako ng leksyon. Para sa amin na bago dito, hindi namin naisip na isang ordinaryong mukhang lalaki ang tinatawag na representative ng York. Ito ay talagang hindi tayo makapag-react. Kaya pala hindi sinasadyang nagkausap tayo ng malupit sa pagkakataong ito. Sumulyap si Lisa Chen kay Harvey York, at nagsalita na may kalahating ngiti. Representative York, natatakot ako na may sasabihin ako sa iyo ngayon, pasensya na. Patawarin mo ako. Sinabi ni Lisa Chen na pasensya na, patawarin mo ako at iba pa. Pero kung tutusin, walang panghihinayang sa mukha niya sa mga sandaling ito. Ang tinatawag na paghingi ng tawad ay mas parang biro. Nang makita ang eksenang ito, hindi mahalaga si Wei Sigi o Han Wenxiang, lahat sila ay tumingin dito ng may kalahating ngiti sa sandaling ito, at wala silang balak na pigilan ito. Obviously, gusto nilang makita kung paano haharapin ni Harvey York si Lisa Chen na natapakan ng mukha ni Harvey York. Ang mga taong bumalik mula sa kanluran ay hindi kailanman marunong sumulat ng mga salitang, disente, katotohanan, integridad, at kahihiyan. Hindi ako marunong mag-sorry. Kung tutusin, hindi pa ako naliligo sa kaluwalhatian ng kabihasnan. Normal lang na mangyari ito. Si Harvey York ay mukhang walang malasakit, at nagsalita ng hindi nagmamadali. For this sake, hindi ako makikipagtalo sa isang lumang sombrero na kagagaling lang sa labas. Gayunpaman, kung ang matandang sombrero na ito ay hindi marunong umabant at umatras, at kung hindi niya alam kung paano pigilan ang kanyang sarili, natatakot ako na kailangan kong turuan siya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sibilisado at magalang. Pagkasabi nito, sinulyapan ni Harvey York sina Han Wenxiang at Wei Sigi ng may interes, at mahinahong sinabi, syempre, kung may mga pangangailangan ng ilang taong hindi gumagalang sa kanilang mga magulang,
maaari ko ring ipaalam sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kanilang mga magulang, at pagmamahal sa mga kabataan. Hindi ka ba naliligo sa kaluwalhatian ng kabihasnan? Ikaw ay isang tao lamang ng Great H Country, paano mo nasasabi ang mga walang hiyang salita? Sa oras na ito, si Lisa Chen ay pinagtawanan ng galit ni Harvey York. Pagkatapos ng lahat, sa pananaw ng mga kanluranin, ang Great Country H sa malayong silangan ay isang kinatawan ng mga barbarian na lupain. Ang nasabing bansa ay tiyak na kulang sa kaluwalhatian ng sibilisasyon. Sa una, ang mga salitang ito ay ginamit ng mga migrante na bumalik sa katutubong populasyon. Ngunit bago niya ito sabihin sa sandaling ito, sinampal siya ni Harvey York sa mukha ng ganoong mga salita, at naramdaman ni Lisa Chen ang pagnanasam samuka ng dugo saglit. Para naman sa ibang mga binata at babae, lahat sila ay mukhang kakaiba. Bakit medyo kakaiba ang eksenang ito ngayon? Ang relasyon sa pagitan ng pangunahin at sekundarya ay misteryosong nagbago. Ano, parang akong tumitingin sa isang bilog na buwan sa labas, at nakalimutan kong may dugo din pala ako. Malaking bansa H. Tumingin si Harvey York kay Lisa Chen na may kalahating ngiti. Kung isa lang akong Great H Country na tao, mixed race ka, I'm afraid you can't even be considered a mere Great H Country person. Mukhang hindi lang malinis ang dugo, ngunit sa mahabang panahon na manirahan sa labas, ang paglimot sa mga ninuno ng isang tao ay naging isang pangkaraniwang bagay. Speaking of this, sinulyapan ni Harvey York si Wei Sigi na may makahulugang kilos. Ikaw, si Wei Sigi ay muntik ng mabulok ng dugo dahil sa karayom na nakatago sa bulak ni Harvey York. Sinaman niya ng tingin si Harvey York at umungol. Mabaho bata, ano ang tinahol mo? Maniwala ka man o hindi, tuturuan ka ng matandang ito ng magandang leksyon. Pagkasabi nito, nag-roll up si Wei Sigi, na para bang gusto niyang turuan ng magandang leksyon si Harvey York. Kuya Wei, mag-ingat ka at huwag maiinip. Huwag kang pangunahan nitong masamang gawa. Sa oras na ito, pinigilan ni Han Wenxiang ang isang grupo ng mga tao na malapit ng mabaliw. Nandito kami ngayon dahil may importante kaming gagawin. Kapag natapos na ang usapin, maaari mong turuan ang mga kabataang ito kung ano ang gusto mo. Anyway, it will not change much in the end, it's not too late. Malinaw, nadama ni Han Wenxiang na kung gugustuhin ni Wei Sigil, maaari niyang year-okon si Harvey York hanggang mamatay sa ilang minuto. Kahit na hindi siya mahuli ni Wei Sigi, hindi ba siya ang big shot ng Dragon Palace? Ano ang kinakatakutan mo? Pagkatapos ng negosyo, may oras pa para harapin si Harvey York. Nang marinig ito, umubo si Wei Sigil at nanambalik ang kanyang katinuan. Pero nabawi man niya ang kanyang composure, hindi lang ito pinabayaan ni Wei Sigi. Ngumisi siya, pagkatapos ay itinuro si Harvey York, at malungkot na sinabi, "Anak, masasabi ko lang na ang swerte mo talaga ngayon. May dikanhan na magsasabi ng magagandang bagay para sa iyo. Kung hindi, sasampalin ng matanda ang iyong mukha ng baluktot bawat minuto. Alam mo, sa Island Nation, at maging sa buong Estados Unidos. Yung mayabang at mayabang na binata, binugbog sa mukha ng matanda. 8,000 o 800. Binata, lagi kong iniisip na mayroon akong kakayahan, kaya napakahusay ko. Okay, huwag ka nang magulo dito." Nagpop si Harvey York sa kanyang mga tainga, mukhang naiinip. "Kung may sasabihin ka, kung umutot ka, sige na. Nagmamadali pa naman ako sa hapunan. Hindi ko makuha ang numero. Ikaw ba ang may hawak?" Nang marinig ito, nanginginig sa galit si Lisa Chen at ang iba pa, ang unang taong nakita nila ay naglakas loob na magsalita ng ganoon. Ano ang ibig sabihin ng pagiging tanga? Ito ay, okay, ang galing mo. Walang pakialam sa iyo ang matanda ngayon. Ito ay tungkol sa pakikipag-usap sa iyo. Huminga ng malalim si Wei Sigi, pinilit ang sarili na kumalma, at kumaway kay Lisa Chen at sa iba pa para manatiling kalmado. Pagkatapos nito, tinitigan ni Wei Sigi si Harvey York, at malamig na sinabi, "Binata, narinig ko na umaasa ka sa iyong pagkakakilanlan bilang kinatawan ng Martial Alliance ng Great H Country na hindi mo alam kung paano makukuha. How dare you challenge the Island Nation's Shinto sect without the approval of the senior martial arts officials of Great Country H? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Shinto School ng Islang Bansa ay ang una sa 6 na pangunahing paaralan ng bansang isla.
Hindi lamang ito ay may mahabang kasaysayan, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay ang linya ng tubig sa aming malaking tag-araw. Hindi mo alam ito, ngunit madali mong hinamon ang daloy. Shinto, susunugan mo ang kapayapaang ipinaglaban ng mga ninuno ng Great H Country Martial Alliance. Pagkasabi noon, mukhang nanlumo si Wei Sige, kaya, nag-order ako ngayon. Pumunta ka agad sa Young Master ng Shinto sect, Tokugawa Shingan, para yumuko at aminin ang iyong mga pagkakamali, upang ang krisis na ito sa Martial Alliance of Great Country H ay mauwi sa maliit at maliit na bagay. Kapayapaan sa apoy. Bahagyang ibinuko ni Harvey York ang kanyang bibig. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang insidenteng ito ay dulot ng mga taga-isla na nagkusa para pukawin ang mga bela. Ang sarili ng Great Country H. Bakit napunta sa bibig mo, pero ako ang nanggulo? Bakit hindi ikaw? Nagpapanggap ka pa. Si Wei Sigil ay may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Lagi namang masungit ang mga tao sa mga island country. Dumating sila para mag-aral kasama ang mga nakababatang henerasyon ng ating Great H Country's martial people. What's wrong with playing? Bukod dito, sinasabi ng mga tao sa isla na ito ay isang lead lamang hanggang sa wakas. Ang pagharap sa gayong magiliw na mga kapitbahay, dapat tayong magpasalamat. Kung tutuusin, kung wala ang kanilang pang-api, paano magsusumikap ang ating nakababatang henerasyon sa Great Country H? Bilang kinatawa ng Martial Alliance of Great Country H, hindi ka lamang nakatanggap ng walang mabuting kalooban mula sa iyong palakaibigang mga kapitbahay, ngunit nakagawa ka rin ng away sa gabi ng kabilugan ng buwan at sa tuktok ng Forbidden City. Ano, sa tingin mo ikaw si Ziman Chuizo? Sabi ko naman sa'yo, kapag hindi ka yumuko at umamin sa mga pagkakamali mo, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Ano ang mga kahihinatnan? Ngumiti si Harvey York. I don't care about the result, it has nothing to do with you, right? Ikaw, isang honorary either ng Chinese Martial Alliance. Island Nation, utusan mo ako, kinatawan ng Martial Alliance. Malaking bansa H. Ano, ang posisyon ng ating Great H Country Martial Alliance bilang isa sa 5 permanenteng miyembro ng Council ng World Martial Alliance, imposible bang pasabugan ito? Ganyan ba tayo, Kisingit?